Day 2 na ng Nationals at dito na magsisimula ang totoong bakbakan. Sa Chapter 219, ipinakita ni Inoue kung gaano kalakas ang mga top-tier teams bago ang inaabangang Sano versus Shohoku. Makikita natin si Hanamichi Sakuragi na maagang gumising para mag-shooting practice. Dito pa lang, pinapakita na ang maturity ni Sakuragi. Hindi na siya puro daldal. Sineseryoso na niya ang pagkuha ng feel ng tamang shoot. Basketball fundamentals time. Nagmimintis si Sakuragi kasi puro braso lang ang gamit niya. Na-realize niya na kailangan niyang gamitin ang lower body niya. Ibinaba niya ang bewang niya para makakuha ng power mula sa tuhod pataas. Ang resulta ng tamang forma, isang malinis na swish. Napakagandang transition panel nito papunta sa araw ng laban. Day 2 of the Nationals. Ready na ang ating tensay. Nasa labas tayo ng arena. Ipinakita ang mga reporters na dumadating at nag-uusap tungkol sa schedule. Dito binibuild up yung anticipation. May laban ang kainan, ang Meiho. Pero ang main event na inaabangan ng media ay ang Sano versus Shohoku. Pagpasok sa arena, bungad-agad ang intensity. Makikita natin si Shinichi Maki ng kainan na nagda-drive papasok. Napakalakas at siksik ng katawan ni Maki. Hindi siya mapigilan ng dalawang defenders ng Mamiya Nishi. Dito pinakita ang playmaking ni Maki. Pag-drive niya, pinasa niya palabas ang bola kay Soichiro Jin na libreng-libre sa labas. Relax lang na nanonood si Coach Takato kasi alam na niya ang mangyayari. Classic Jin shooting form. Napakakinis ng tira niya. Habang nasa ere ang bola, makikita natin sa ibabang panel, nakakarating lang ng buong Shohoku team. Seryoso silang nanonood sa dominasyon ng kalaban nila sa Kanagawa. Pasok ang panglimang 3-pointer ni Jin. First quarter pa lang, tambakan na agad. 48-20 pabor sa kainan. Pinapakita dito kung gaano kalakas ang isang seeded team sa Nationals. Hype na hype din dito si Kyota. May dialogue bubble si Kyota na tinatawag ang sarili niya bilang rookie sensation. Pero gumawa ng cinematic cut si Inoue. Ipinakita ang labas ng ibang arena, Otake Civic Auditorium. May laro ang isa pang halimaw. Isang malaking kamay ang nakafocus sa panel na parang sasakmali ng ring. Sa ibaba, gulat na gulat yung tumitira habang tumatalo ng isang higanting player. Boom! Ang pinakaastig na panel ng Meiho Kogyo. Isang napakaangas na block mula sa totoong monster rookie, si Hiroshi Morishige. Tulala ang buong crowd at ang kabilang team sa ginawa ni Morishige. Pagkatapos ng block, tumatakbo siyang pabalik na parang wala lang, habang sinisigawan siya ng coach niya na huwag mag-relax. Natural na halimaw talaga. Pagkatapos ay tumakbo sila sa kabilang side ng court para umatake. Ibinato ng teammate ni Morishige ang bola para sa isang alley-oop. Biglang tumalon si Morishige at dinakdak ang bola. Sa sobrang lakas ay yumayanig ang ring. Balik tayo sa laro ng kainan. Nagpakawala ng isang napakalakas na dunk si Kyota. Kahit maliit siya kumpara sa ibang players, ipinakita niya ang grabe niyang vertical leap at athleticism. Sa baba ng panel ay naghahanda ng mag-warm up ang Shohoku. Habang nagpapasikat si Kyota sa baba, mapapansin mong stiff or naninigas si Akagi. Nararamdaman na ng Shohoku ang pressure. As usual, nag-trash talk si Kyota, kina Rukawa at Sakuragi para basagin ang kaba. Biglang nag-roar ang buong arena. Pumasok na ang defending champion at ultimate final boss, ang Sano Kogyo. Solid ang sigawan ng Sano fans. Dito sinabi ni Akagi ang napakabigat na linya, "Nobody wants us to win." Kalaban nila ang buong mundo. Magsisimula tayo sa warm-up pa lang. Dito pinapakita ni Inoue yung aura ng Sano. Grabe yung crowd, parang home game nila. Makikita mo sa mga mukha ng Shohoku na intimidate agad sila sa pre-game atmosphere. Mind games agad. Tip drill pa lang ng Sano, halimaw na. Pinapakita dito yung malaking gap sa athleticism at speed ng dalawang team. Tingnan niyo mukha ni Sakuragi at Rukawa. Kinikilatis ang mga makakatapat nila. Boom! Isang brutal na statement dunk mula kay Masashi Kawata. Ito yung visual representation ng power ng Sano. Gusto nilang sirain ang moral ng Shohoku at ipakita na wala silang laban sa shaded area. 3 minutes na lang bago mag-start.
Dito papasok ang wildcard natin. Habang takot ang lahat, hindi papayag si Hanamichi Sakuragi na magpatinag. Oras na para ibalik ang pabor. Tumawid si Sakuragi sa side ng Sano. All eyes on me, Yamao. Grabe yung visual framing ni Inoue dito. Yung posture ni Hanamichi sumisigaw ng pure confidence. Hindi siya natatakot sa defending champions. Biglang nag-sprint si Sakuragi papalapit sa ring. Nagulat yung buong Sano team kasi out of script ito. Magugulat ka sa explosiveness niya. Pang track and field ang bilis. Iconic panel alert. Tatalon si Sakuragi mula sa free throw line? Kahit yung mga halimaw ng Sano na pangangasahang time at jumping ability ng ating bida. Na-break yung tension. Abot sana niya kaso sumablay at tumama sa harap ng ring yung bola. Ano ba yan, Hanamichi? Pero dito natin makikita yung raw potential ni Sakuragi na andun na. Pero hindi pa 100% polished. Classic slam dunk comedy. Imbes na epic finish, naging blooper at sumubsob siya. Pinagtawanan siya ng buong arena. Pero, wait, pansinin nyo, kahit palpak na break niya yung kaba ng team at na-shift niya yung attention ng buong stadium sa kanya. Ito ang pinakamahalagang page dito. Pinagtatawanan siya ng crowd pero tignan niyo ang Sano. Sila sa Wakita at Kawata, seryoso. Alam nila bilang mga elite athletes kung gaano kahirap yung ginawa ni Sakuragi. Nakuha niya ang respeto ng kalaban. Quick shift tayo sa pacing. Halos panalo na ang kainan sa kabilang court laban sa Mamiya Nishi. Pinaupo na ang kanilang mga starters kahit may konting oras pang natitira, kaya eto sila ngayon nakaabang sa laban ng Shohoku. Shocking results sa kabilang bracket. Tambak ang powerhouse na Josei laban sa Meiho Kogyo. Dito nagtatanim si Inoue ng panibagong threat sa storyline natin. Sino bang dumurog sa Josei? Ipinakilala si Hiroshi Morishige, isang first-year monster na naglalaro pa lang ng 1 taon. Nakaka-hype ito dahil pinapakita ng manga na malawak ang mundo ng Japanese high school basketball at hindi lang Sano ang boss fight. Tingnan nyo tong stat line ng rookie. 50 points, 22 rebounds, 10 blocks. Wilt Chamberlain numbers. Ginagawa ni Inoue ito para ipakita kung gaano nakakatakot ang national stage. Puro halimaw ang nandito. Balik tayo sa Shohoku locker room. Si Ryota Miyagi, hindi mapakali sa kaba kaya takbo ng takbo sa hallway. Realistiko to mga tol, lalo na't haharap siya sa pinakamagaling na point guard sa bansa. Fear is normal in sports. Dito papasok ang pagka-master tactician ni Coach Anzai. Imbes na pagalitan, nilaro niya yung psychology ni Miyagi. Pinaalala niya na mas mabilis si Ryota kaysa sa malalaking guards ng Sano. Reframing the matchup. Bam! Isang ngiti at nakuha agad ni Miyagi yung swagger niya. Pero sa kabilang banda, si Hisashi Mitsui, walang bilib sa sarili at pabalik-balik sa banyo dahil sa nerves. Pinapakita dito ang iba't ibang paraan ng pag-handle ng pressure ng mga atleta. Isang simpleng closing page. Tahimik lang si Coach Anzai pero alam mong set na ang game plan niya. Mukhang isusunod niyang bolahin si Michi para pataasin din ang kumpiyansa niya sa sarili. Shoutout pala sa mga nag-comment sa huling slam dunk content natin. Take care and God bless mga idol.